Yan, dito po sa mundo ng crypto, ah, ayan, ayusin lang natin ito. Nagkakaroon tayo ng technical difficulties. At ayan, bakit nga ba ayaw gamitin ni Ginoong Versan Algera si XRP bilang collateral hanggat hindi nagbabago ang market? Ngayong pag-usapan po natin ang kontrobersiyang ito na inilabas na pahayag ni Ginoong Versan Algera. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya ay siya po ang founder ng Black Swan Capitalist at isa po siya sa kilalang boses sa crypto community. Ayon po sa kanya, hindi niya raw gagamitin sa XRP bilang collateral hanggat hindi natatapos ang tinatawag niyang institutional suppression. Marami pong nagtatanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin at bakit po ito mahalaga para sa mga may XRP holdings. Kaya, ayan, check po natin yung kanyang actual na pinost dito. Ayan, Black Swan Capitalist. Sabi niya, I only use XRP as collateral once the institutional suppression ends. Big players are shaking out retail. But when real demand hits, XRP's liquidity and scarcity will create intense upward pressure. Timing is everything. Ayan po ulit, yung lagi kong sinasabi, timing. Ayan, maganda po talaga kung magaling tayong tumiming. Mas malaki ang kikitain natin kung kumpara sa random na basta pasok lamang po tayo ng pasok. Ayan, timing is everything. Ayan. Ngayon ay ayon po sa kanya ay may mga malalaking institutional players na sikreto na nagmamanipulate ng market ni XRP. Ang ginagawa raw ng mga ito ay tinatawag na shakeout kung saan pinapababa po nila ang presyo upang mapilitang magbenta ang mga retail investors. Kapag bumaba po ang presyo, mas madali po nilang makokontrol ang market depth at mas malaki ang hawak nilang XRP. Kung totoo po ang ganitong galawan, malaki po ang epekto nito sa presyo ng XRP dahil hindi po makakagalaw ang market ng pataas. Ito ang dahilan kung bakit para kay Ginong Algera, delikado ang paggamit ng XRP bilang collateral. Ang risk ay masyado pong mataas at baka magdulot ito ng pagkalugi sa mga may hawak ng XRP or mga XRP holders kung biglang bumaba ang presyo dahil sa mga galaw ng mga institutions. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang predictable liquidity? Ang collateralization ay nangangailangan po ng predictable liquidity at patas na galawan sa market. Ibig sabihin, dapat stable po ang presyo at walang biglaang pagbagsak na gawa ng manipulation. Kapag unpredictable po ang liquidity, pwede kang ma-liquidate kahit hindi pa bumabagsak ang market ng todo. Ang epekto po nito sa market ay malaking takot para sa mga malalaking players. Dahil dito, hindi po agad sila papasok para tanggapin si XRP bilang collateral. Kapag nawala po ang institutional suppression at naging mas transparent ang market, mas tataas po ang posibilidad na maging mainstream collateral asset itong si XRP. Ano naman po ang papel ng scarcity ni XRP? Si XRP ay may fixed cap na 100 billion tokens at kalahati lang ang nasa circulation. Ayon po kay Ginong Algera, kapag dumating po ang panahon na mas mataas ang demand kaysa supply, posibleng mag-surge po ang presyo ng mabilis. Ito ang dahilan kung bakit gusto po niyang hintayin muna ang real demand bago po niya gamitin sa XRP bilang collateral. Kapag biglang nag-surge po ang presyo dahil sa scarcity, magiging mas valuable po si XRP at mas malaking gain para sa mga matagal na nag-hold ang maibibigay po nito. Kaya para kay Ginong Algera, mas practical po na maghintay kaysa i-pledge ang kanyang XRP ngayon at mailagay sa peligro kung sakaling magkaroon po ng price manipulation. Ano po ang posibleng magpataas ng demand kay XRP?
Malaki po ang posibilidad na tumaas ang demand kay XRP dahil po sa expansion ng Ripple ecosystem. Noong pong December 2024, inilaunch po ang RLUSD stablecoin at pinalawak pa ang tokenization pilots na on-ledger. Ito po ay nagbibigay ng mas maraming gamit para kay XRP at nagpapalakas ng kanyang utility. Kapag mas marami po ang gumagamit kay XRP sa totoong transaction, bababa ang speculative selling at tataas po ang sustained demand. Ang epekto po nito sa market ay maaaring maging mas stable ang presyo at gawing mas safe gamitin itong si XRP bilang collateral. Ano naman po ang papel ng regulatory clarity? Isa pang malagang punto rito ay ang regulatory clarity. Yan, at siguro alam naman po natin lahat na natapos na po ang kaso sa pagitan ng Ripple at ang US SEC. Ibig po sabihin ay wala na pong malaking legal na hadlang sa status ni XRP. Pero kahit tapos na po ang kasong ito, naghihintay pa rin ang mga institutional lenders ng mas matibay na regulatory framework bago po nilang gawing collateral itong si XRP. Kapag mas malinaw na ang mga patakaran at mas ligtas na pong gamitin sa XRP sa malaking halaga ng transaction, posible pong makumbinsi ang mga institutions na tanggapin ito bilang collateral asset. Ano naman po ang ipinapakitang market data? Ayon po sa on-chain data, may mga nakikitang whale accumulation at saka sudden liquidity shift. Ito mismo ang tipo ng galawan na sinasabi ni Ginoong Aljara na institutional suppression. Hanggat may ganitong market behavior, mananatiling maingat po ang mga institutions at hindi po sila agad tatanggap ng XRP bilang collateral. Ang epekto po nito sa presyo ay patuloy po na volatility. Ang mga traders po na sumusubok na mag-hold ng malaki ay maaari pong mabawasan ng confidence dahil po sa unpredictability ng market moves. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa hinaharap ni XRP. Ang position po dito ni Ginoong Aljara ay nagpapakita na handa na si XRP sa technology ngunit hindi pa handa ang market para sa widespread collateral use. Mayroon na pong mabilis na settlement capability at limited supply sa XRP. Pero ang tunay na value nito ay makikita lamang kapag naging transparent na po ang liquidity, nabawasan ang institutional manipulation at naging mas malinaw po ang regulation. Kapag dumating po ang panahong ito, posible pong sumabog ang presyo ng XRP at mas maraming financial institutions ang tatanggap dito bilang collateral. Ayan. At ang opinion ko naman po rito ay masasabi kong tama ang point ni Ginoong Aljara dito. Hindi po sapat na mabilis at advanced ang technology kung hindi pa maayos ang market structure. Kapag naging transparent po ang liquidity at mas malinaw po ang regulasyon, magiging mas ligtas at kapaki-pakinabang ang paggamit kay XRP bilang collateral. Kung ma-achieve po ito sa mga susunod na taon, possible po nating makita ang pagtaas ng presyo ng XRP at mas malaking adoption mula sa mga institution. Pero sa ngayon, mas maingat po na mag-hold muna tayo kaysa sa isugal ang ating XRP sa collateralization habang hindi pa stable ang market.